Hey. Retired Salamat, Captain Atty. Ray. Benz. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. At ako na magpapasalamat dahil kundi ako nagkakamali, 32 days na yung ating mga kapatid rito. Sila Onin at yan ay pagsuporta ni Konsi Tatay Rani. Maraming salamat, Tatay Rani. Hindi tayo marami rito, mai-share nyo sa lahat. At napaka-importante na malaman ninyo ang sitwasyon ng bayan natin na walang lihim dahil hindi lahat sinasabi sa atin. So yun ang gusto kong maunawaan ninyo sa hapon na ito. At yan ang isi-share ko sa inyo. Pakinggan yung mabuti, napaka-importante. Lahat ng senaryo, sasabihin ko sa inyo. Ito ang pinakamalungkot na Independence Day celebration natin. Bakit? Dahil nagse-celebrate tayo ng independence, hindi dahil doon sa mga foreign oppressor natin. Tayo ngayon ay lumalaban ng ating independence against sa kapwa natin Pilipino, yung mga nakaupo sa gobyerno. Yan po ang sitwasyon natin. Itanong nyo sa isip nyo, hindi nyo kasalanan kung bakit nakaupo sila. Hindi taong bayan ang nagupo sa kanila. Ang nagupo sa kanila, yung gayaan sa Comelec. Wala kayong kasalanan. Akala nyo lang binoto nyo sila, hindi. Sa oras na ito, alam nyo ba na nagkakalagayan na sa Comelec? Ang aga-aga pa. Alam nyo ba nakaset up na kung sino yung mananalo sa 2028? Hinuhulma na nila. Ngayon, tanong, kahit sino pa sikat, kahit sabihin niyo si BP Sara, tanong ko sa inyo, sigurado bang mananalo siya sa 2028? Sigurado ba kayo? Sigurado kayo mananalo siya na yung dayan sa Comelec ng Ben? Hindi. Gagawin nila lahat para hindi makaupo si BP. Kaya kailangan Ang dapat natin ayusin, doon muna. Nangangarap tayo. Ang bansa natin, hindi pa tayo gumagraduate. Doon sa senaryo na kapag kung gusto natin mabago ang bansa, kailangan magpababa tayo ng isang politiko, mag-upo ng panibagong politiko. Tanong, nakailang palit na tayo, ganito pa rin tayo. Sabihin ko sa inyo, inamin na ni Pipi, hindi niya kayang baguhin ang bansa na siya lang. Huwag tayong mabuhay sa fairy tale. Ang kailangan natin, labas natin ang katotohanan at sisimulan natin sa araw na ito. Durog na ang pagkatao ni BBM. Kahit sinong Pilipino, kahit foreigner, alam ang korupsyon sa bansa natin. Hindi pwedeng magkakaroon ng malawak na korupsyon na hindi alam ng presidente. Bakit nananatili siyang nakatayo? Pakinggan niyo itong mabuti. Bakit nananatili siyang nakatayo? Dahil kontrolado nila ang pagsishape ng perception through social media and mainstream media. May mga handler sila, magagaling, foreigner. Anong trabaho ng foreigner? Nagbabato siya ng mga information doon sa mga aktor. Ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo. Consolidated yan, coordinated yan. Madali nilang patayin yung totoong narrative para kapag laging naririnig at nababasa ng taong bayan kahit mali yan, yung mali, inuulit-ulit nila. Naririnig nila sa artista, naririnig nila sa politiko, naririnig nila sa estudyante, naririnig nila sa ordinary tao, naririnig nila sa doktor. Mali lahat yun, pero paulit-ulit. Sa normal na kaisipan, nagiging tama. Inuulit, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang buwan. Example, nung lumabas yung 18 Maris, unang araw sa Club Pilipino,
Paano pinatay nila kaagad yung balita at hinulma yung perception? Sumunod na araw, walang lumabas na balita sa mainstream. Sino lumabas? Si Norman Mangusin at saka si Makagago. Paulit-ulit, ganun nila pinapatay. Lahat yan coordinated. Yung binibigyan ng information, mga aktor na lang yun. Yung mga artista, yung mga estudyante, lahat, mga professional, mga aktor na lang binibigyan ng, ito bawa, ito sasabihin mo, ito. Kasama yan, mga politiko. Troll! Troll ang kalaban! 1,000! Binabayaran! Anong ginagawa ng troll? Bantayan yung mga social media ng kalaban ng gobyerno. Papatayin kagad nila. Akala nyo na isi-share nyo yung mga sinishare nyo, yung vlog nyo. Umiikot lang yan doon sa circle of friends mo. Hindi lumalabas yan. Shadow ban. Troll yan. Yung machine, ang ginagamit nila machine, yung machine nakaprogram. Words, sentence, paragraph, binabantayan ng machine. Sandali nilang i-block yun. Sa tao na libo, machine, paano tayo mananalo? Lahat ba nang lumalabas sa mainstream, totoo? Sagot! Lahat nang lumalabas sa social media, totoo? Hindi! Ang totoo kayo! Kayo nagsasaga rito araw-araw! Kayo ang totoong Pilipino! Hindi mababago ang bansa natin pag hindi tayo nagsishare ng katotohanan. Dapat yung maintindihan, sumama kayo sa kalsada. Mas maganda pa nung wala tayong cellphone eh. Bakit? Pag sinabi mong punta tayo doon, hala, dami ka agad punta. Kasi walang balita, nasa kalsada ng balita. Bakit hindi tayo dumadami? Kasi lahat nakabantay sa cellphone. Ang mindset ng karamihan, kukunti pa lang sila. Pupunta ako ng pagmarami na sila. Eh, 1 milyon kayo, ganun ang kaisipan. Paano tayo dadami? Hindi kailangan na sumigaw tayo na armed forces, mag-withdraw kayo ng support sa presidente. Armed forces, mag-kudeta kayo. Armed forces, hindi yun ang sigaw natin. Ang sigaw natin, huwag kayong mag-withdraw sa Pangulo. Huwag kayong lumaban sa gobyerno. Pero putang ina, supportahan kayo nagsasabi ng totoo. Ang bansa natin kritikal. Kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan, walang susuportang pulis, walang susuportang military. Ulitin ko, kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan sa legal na paraan, walang susuporta sa ating pulis, walang susuporta sa ating military. Hindi pwede silang manguna. Pero pag nakita nila, 1 milyon Pilipino, sumisigaw ng katotohanan, sumisigaw ng karapatan, sumisigaw ng kalayaan, susuporta yung mga yan. Bakit? Pagod na rin sila. Alam nila ang gobyerno ang mali. Alam nila ang taong bayan ang tama. General Browner, Sir, sana makarating ito sa inyo. Sinabi ng mga sundalo, great soldier, lagi ka sa kondo ni Romualdez. Kung may bitbit ka o wala, nasa iyon. Magre-retire ka na ngayong July. Mandatory requirement. Sana makarating ko sa'yo. Minsan ka na naming nakaharap face to face. Hinarap namin ang Armed Forces of the Philippines. Face to face. General Browner, lahat ng mga general niya, battle staff, from J1 to J10, face to face. At lahat ng senior generals. Sinabi namin yung problema ng bansa. Sumagot sila. Ano sagot nila? Hindi kami bulag. Hindi kami pipi. Hindi kami bigi. Yun ang sagot niya. Hanggang ngayon yung pa rin ang sagot niya, magre-retire na siya. General Browner, you
history as part of the corruption ng gobyernong ito. Ulitin ko, General Trauner, hindi kami sinisigaw na mag-withdraw ka ng support sa Presidente. Hindi namin sinisigaw na magplano kayo ng extra constitutional means. Wala kami sinisigaw na gano'n. Ang sinisigaw namin, ulitin ko sa'yo, putangin na ka! Supportahan niyo yung nagsasabi ng totoo! Putahin ka niya! Kapwa mo sundalo, sasabihin niyo sinungaling! Kapwa niyo sundalo, nagservice sa bayan, sasabihin niyo hindi dapat tawagin na ex-marine! Yung mga kapatid natin pulis, minsan may friction tayo, defense. Pero normal yan. Gumaganap sila sa tungkulin natin. Tayo sinisigaw natin yung gusto natin sa damdamin natin. Nautusan lang yung mga yan. Ang pinakadelikado, i-share nyo, pakinggan nyo.